Panibagong mid-range phone na naman, ito ay ang Realme 14 Pro Plus 5G. Tara, try natin to. So kaka-release lang ng mga pinakabagong phones ng Realme. Ito ay ang Realme 14 series phones. At para sa mga familiar talaga pagdating sa mga phone models, isa to sa mga pinaka-inaabangan nating mid-range phone kada taon. Fortunately, we got our hands on the Realme 14 Pro Plus 5G, yung kanilang mas higher-end model pagdating sa mga mid-range phones. Pag-usapan natin kung kamusta nga ba ang phone na to compared sa kanyang predecessor, sa kanyang mga competitors, ano ba yung improvements niya, at ano din ba yung mga magiging compromise and issues natin with this phone. Pero syempre, bago lahat, mag-subscribe muna kayo by clicking the subscribe button below. Hit nyo yung bell icon para ma-update kayo sa mga susunod na videos, at kung sakaling nakatulong sa inyo ang video na to, i-like at i-share nyo na rin. So ngayon, simulan muna natin by unboxing the Realme 14 Pro Plus 5G. Looking at the box of this phone, very trademark Realme talaga. Yung yellow na box. Tapos yung model ng phone mo nandito sa gitna. In black text lahat yan. And then kapag tinanggal mo ang kanyang cover, makikita mo ang compartment na naglalaman ng kanyang mga documents, SIM ejector tool, at saka ang kanyang opaque na jelly case. Underneath ngayon ng compartment ay ang Realme 14 Pro Plus 5G na unit covered in protective plastic, and then other contents ng inyong box, ang kanyang charging cable, and finally, ang charger ng phone na to. Hindi provided ang wired earphones for the Realme 14 Pro Plus 5G. Moving on, dito naman tayo sa design ng phone na to. Unang-una yung texture ng kanyang back design. Ito yung isa sa mga gusto ko talagang texture pagdating sa phone. Yung medyo powdery na matte texture, hindi siya sobrang smooth talaga. And at the same time, hindi rin siya smudge magnet. Aside pa dyan, yung kanyang camera design, unique take din this year. Parang pa-triangle na yung setup ng camera mo, at may tatlo kang flash dito in between them. With the color naman of this phone, available siya in two different colors. Meron tayong suede gray, and then yung hawak ko, yung pearl white. So maganda dito sa pearl white, ang sinasabi ngayon ng Realme about this phone, unique yung pattern for every pearl white Realme 14 Pro Plus 5G na makukuha nyo. Mukha siya yung mga nakikita natin sa bintana, yung Capiz or Capiz, hindi ko lang paano i-pronounce yun, pero Capiz ata, di ba? So yung gano'n na nagsashine siya kapag naliliwanagan, may mga iba't ibang hue ng white. Maganda pa dito ay yung accent color na ginamit ng Realme is gold to complement lalo yung pearl white na color na kanyang phone. Temperature sensitive siya, yun nga lang sa mga malalamig na temperatures ito nagbabago. 16 degrees pababa bago magbago ang color ng Realme 14 Pro Plus 5G. So living in the Philippines, medyo hindi nyo masyadong makikita yung kanyang color changing property. If habol nyo very unique and eye-catching color lang talaga, I would go with the pearl white. Pero kung habol nyo yung muted, at least meron silang suede gray na in-offer. Form factor naman, slightly bigger ang dimensions ng phone na to, slightly heavier din, pero mas mani pa siya compared to previous models. Ang pinaka nagustuhan ko, however, about the Realme 14 Pro Plus 5G's form factor ay yung kanyang quad curve display. Masabi nyo to kapag nakahawak talaga kayo ng phone na to in person, kasi for other phones na curved yung display, usually nandito lang yan sa magkabila ang gilid niya, hindi dito sa taas at sa baba. At madalas kasi na-encounter din natin yung mga flat front at flat back design. Ito, curved yung all sides ng phone na to, front at saka back, and hindi rin ganun ka-intense yung curve niya, so very different lang yung feel niya. Kung makakompare ko lang siya to any phone model, masabi kong very similar siya sa mga previous models ng iPhone, kung saan nga meron tayong mga slight curves lang talaga on all sides ng ating phone. Para sa akin, kung issue sa inyo yung mga curved display and issue din sa inyo yung mga flat front at back design, magandang sweet spot ang Realme 14 Pro Plus 5G. Another thing about this phone, gumagamit na siya ng IP69 rating. Mas mataas na rating compared to last year. Isang bagay din na napansin ko madalas na ginagawa ng mga mid-range phones ngayon. Gumagamit pa rin ng Corning Gorilla Glass 7i ang display ng phone na to. Plastic yung frame at saka yung back design niya. However, hindi naman siya plasticky feel. Mas pinatibay din ang Realme 14 Pro Plus 5G given na military standard ang phone na to. With an even bigger display tapos yung quad curve na design niya pa, syempre mas magiging immersive yung experience nyo. Meron din siyang mas mataas na resolution giving you a more crisp viewing experience, pero mas mababa ang kanyang peak brightness only at 1,500 nits. So, syempre, mas mahirap siyang gamitin sa arawan. Pero, 1,500 is mostly enough pa rin naman. For the speakers, gumagamit siya ng stereo speakers. Malakas naman to, maganda yung quality even in higher volumes. So, magkakaroon kayo ng overall magandang viewing experience using this phone.
Moving on, doon naman tayo sa battery ng phone na to at meron siyang mas mataas na 6,000 mAh silicon carbon na battery. Silicon carbon yung mas maganda or mas high-end na battery na ginagamit mostly ng mga flagship phones. At syempre, with a bigger battery capacity, we got a slightly better battery performance. Slightly better compared to competitors kasi this year talaga ang daming phones na naglabas with a much better battery life compared sa kanilang mga last year model. Charging naman, meron siyang 80 watts na Super VOOC charging na kayang i-fully charge ang phone nyo from 0 to 100% in just 65 minutes. Minamarket ng Realme na under 1 hour to pero hindi naman ganun yung nakuha ko from experience. However, 65 minutes is still fast para sa phone na may ganito kalaking battery. May smart charging feature na din ang Realme 14 Pro Plus 5G. Hindi siya compatible with wireless charging pero meron naman ata siyang PD charging dahil nung tinest ko siya with other chargers and nag-super VOOC charging or nag-fast charging pa rin naman ang phone na to. Doon naman tayo sa kanyang camera. Gumagamit siya ng 50 megapixel main camera, another 50 megapixel periscope telephoto lens, and then an 8 megapixel ultra-wide lens. And kung i-compare nyo to last year, baka maisip nyo, same lang naman yung megapixel count nila. However, iba yung sensors na ginagamit nila with a much better Sony sensor than last year, so nakakuha tayo ng improvements pagdating sa camera ng phone na to. Aside pa dyan, mas larger din yung kanilang aperture. Kita naman natin pagdating sa results ng kanyang main camera na talagang halos walang palya ang phone na to. And for me, nag-improve to greatly compared to previous models ng Realme mid-range phones. Mas gusto ko lang yung timpla niya overall. Very natural pa din, hindi oversaturated, hindi oversharpened, maganda yung kanyang bokeh at saka yung dynamic range ng phone na to. Pagdating lang sa main camera performance, no question na talaga kung gaano kaganda ang Realme 14 Pro Plus 5G. However, medyo nagkakaroon tayo ng compromise or changes pagdating sa ultra-wide lens performance. Mas tumataas lang yung contrast niya, mas may tendency siyang mag-oversharpen. However, color-wise, okay pa rin naman ang performance ng phone na to. Compared to phones na nahawakan ko at this price range, masabi kong isa pa rin ang Realme 14 Pro Plus 5G pagdating sa magandang performance, pero kita mo lang kasi talaga yung difference ng performance niya pagdating sa kanyang main camera. Zooming in, dito rin tayo magkakaroon ng changes kung saan kapag ginamit mo yung 2x at saka 6x zoom, nag-over smoothen or nag-over process yung mga photos niya para sa akin. Ang para sa akin, gamitin nyo yung x3 zoom niya to get that natural look talaga. Very similar sa quality ng kanyang main camera, very similar color, at very similar yung sharpness at texture ng kanyang overall photo comparing to the main camera. Low light photos, maganda rin ang performance na nakukuha natin, and considering na may photos ako taken with yellow light, nakapagbigay pa rin siya ng magandang quality or magandang skin tone doon sa mga subjects ko. Yun nga lang, mas may tendency na mag-blur yung ating mga photos, so i-make sure lang natin na when taking photos using this phone, mas stable tayo, especially during low light. Di naman bago yung ganitong experience with mid-range phones, pero given na nandun tayo sa mas high-end model, syempre mas papansinin ko yung mga gantong bagay. For selfies, para sa akin, isa ang phone na to sa naghatid ng isa sa mga mas magandang selfie kung saan hindi over-sharpened yung mukha ko, hindi rin over-softened at hindi rin over-processed. Very natural lang tingnan pero mas blooming at saka flattering pa rin siya. Gusto ko rin actually yung skin tone na nakukuha ko pagdating sa kanyang selfie camera. Finally, for videos naman, able to capture ang phone na to ng 4K at 30 FPS at meron siyang optical image stabilization para mas mapaganda syempre yung stability ng videos nyo. Color-wise, gusto ko yung color na napoproduce niya. However, medyo mataas yung contrast niya for me, especially when taking videos in low light situations. So ideally, gamitin natin yung flash niya o kaya hanap tayo ng better lighting when taking videos with the Realme 14 Pro Plus 5G. Ngayon, doon naman tayo sa extra features ng camera ng phone na to. Unahin muna natin doon sa kanyang underwater mode. Given na ang daming phones ngayon na minamarket yung IP rating nila, para sa akin lang mas na-maximize to ng Realme 14 Pro Plus 5G na meron siyang specific underwater mode to get better pictures underwater. Meron pa talagang instructions or warnings kung paano talaga siya gagamitin. And then after nyo siyang gamitin underwater, nag-vibrate siya para ilabas yung any water na na-stock doon sa openings ng phone nyo. So hindi lang basta pwede kayong mag-take underwater, meron siyang specific
mode talaga para lalong mapaganda yung shots at yung experience nyo. Aside pa dyan, yung kanyang tinatawag na Magic Glow Triple Flash. With the Magic Flow Triple Flash, meron kang tatlong flash dito sa likod ng phone mo, giving you a better coverage kapag gumagamit ka ng flash. So, mas less yung pagiging harsh niya dahil na ma-manipulate mo din yung temperature at saka brightness ng flash niya. May specific features pa siya using your flash. So, makukuha mo talaga yung vibe na hinahanap mo kapag gumagamit ka ng flash using this phone. Available din ang live photos for Realme. Hindi ko alam bakit nila naisipang ipasok yun sa phone na to. Pero kaya naman dahil meron siyang 512GB of storage. Overall, pagdating sa camera performance ng phone na to, no questions asked, masabi kong one of the best cameras for phones under 30,000 pesos. However, ay nga lang medyo hit or miss pa rin given na may times na nagbablur yung ating mga photos, may times na nag-overlighten siya, minsan nagmumukha kumulto sa mga photos niya na I guess itong mga bagay na to maayos naman nila for future updates. For now, overall masabi kong maganda pa rin and isa sa mga leading camera performances to na na-experience ko this year and even comparing to phones ng last year. Gumagamit ang phone na to ng Snapdragon 7S Gen 3 na chipset at meron siyang 12GB of RAM at saka 512GB of internal storage. Expandable ang RAM niya for up to 14GB of RAM, so less concerned pagdating sa maraming programs na nakabukas. Yung nga lang hindi expandable ang storage niya pero fortunately 512GB is more than enough naman for a lot of us. Syempre tinest out natin yan and for the Snapdragon 7S Gen 3 na chipset, nakuha naman tayo ng magandang performance with around 800,000 pagdating sa Antutu and matataas na score sa pagdating sa PC Mark, 3D Mark at saka sa Geekbench. However, isipin lang natin na pagdating sa price ng phone na to, meron din tayong mga phones na makukuha na makapagbigay ng almost the same performance pero mas affordable na price. Syempre, tinest out pa rin natin ang gaming on this phone at masabi ko what we can expect from a Snapdragon 7S Gen 3 na chipset. Wala naman ako na-encounter na any issues kahit naglaro ako ng ilang oras on this phone. Very smooth naman, hindi ganun ka-noticeable yung pag-stutter niya while gaming and nakakuha tayo ng matataas na settings sa kanyang ML at saka sa Call of Duty. Surprisingly lang, lowest yung settings na recommended ng Genshin Impact for this phone. Hindi ko alam kung dahil hindi pa ganun ka-optimize ng phone na to for Genshin Impact kasi some phones with the same performance, kaya mo naman dapat umabot ng low sa Genshin Impact. Ngayon, for thermal management, gumagamit ng vapor chamber cooling system ang Realme 14 Pro Plus 5G at wala man tayo na-encounter na any thermal throttle or any thermal issues pagdating sa phone na to. Yes, init pa rin naman siya as with any phone. Kahit mga flagship pa rin yan or any mid-range phone, init pa rin naman over time kapag naglaro ka. Pero napansin ko lang, mas matagal niya na maintain yung cooler temperature for a longer time. So overall, maganda ang gaming experience ko on this phone. Despite na, ayun nga, Snapdragon 7S Gen 3 chipset ang ginagamit natin para sa presyo niya dahil nagkakalaga ang phone na to na 27,999 pesos. Wala tayong ibang models or memory variants na available for this phone. So makuha lang natin siya at 12GB of RAM with 512GB of storage. Other things to note about this phone, Wi-Fi 6 compatible na siya, 5G compatible, and meron din siyang NFC. However, Bluetooth 5.2 lang yung ginagamit niya. Surprisingly, kasi madami ring phones na nag-offer na may mas mataas na Bluetooth kahit mas mura pa. Siyempre, hindi rin pwedeng mawala yung AI features ng phone na to. Katulad na lang ng Circle to Search, yung kanyang AI erasure na para sa akin, enough naman yung performance para sa phone at this price. Given na last year sa Realme 13 Pro Plus 5G, we got a much higher price. Masabi kong this year, masulit naman ang Realme 14 Pro Plus 5G. Marami tayong upgrades na nakuha pagdating sa camera ng phone na to. Mas mabilis ang kanyang chipset, although slightly lang naman, pero at least mas mabilis pa rin. And also, yung kanyang mas bagong design at yung mga extra hardware features, katulad na lang ng kanyang flash, better camera sensors, yung underwater mode natin, tsaka yung color changing feature niya kahit di naman natin siya madalas magamit. Hindi hinayaan ng Realme 14 Pro Plus 5G na kahit nagbaba sila ng presyo, tinipid nila ang upgrades nila pagdating sa kanilang bagong phone. However, kailangan pa rin nating inote na 27,999 mas mahal sa mga nakasanayan nating Realme models. Masabi ko na more camera focused ang phone na to. Hindi siya yung may pinaka-fastest chipset pero enough performance pa rin naman para ma-enjoy natin yung performance when gaming, when working, or using our phone overall. Pero
camera performance, main camera, zoom performance, low light, at saka ultra-wide, definitely maganda ang phone na to for photography. For videos, yes, maganda pa rin, pero hindi lang talaga kasing ganda ng photography performance na makuha natin out of this phone. Maganda yung bokeh niya, maganda yung dynamic range niya, even yung kanyang post-processing para ma-lessen yung blur, at saka yung overexposure ng mga areas natin, maganda lang talaga pagdating sa Realme 14 Pro Plus 5G. And if ikaw ay naghahanap ng isang magandang camera phone, especially for photography ngayong 2025, isang napakagandang phone with a really good design, tapos mas very unique na form factor para sa akin. Lalo na ang daming phones na nagre-release na magkakamukha talaga, tapos pare-pareho yung form factor. Na-appreciate ko yun about the Realme 14 Pro Plus 5G. Magandang option ngayon 2025. Yan na ang masabi ko about this phone. Sorry, sobrang haba ng phone ko. Dami ko details sa sinabi, pero dami lang din kakaiba about this phone. Yun na masabi ko. Hopefully nakatulong ang video na to para malaman nyo kung ito nga ba ang phone na dapat nyong kunin ngayon 2025. Again, kung sakaling hindi ka pa nakasubscribe sa channel, mag-subscribe ka naman by clicking the subscribe button below. Hit mo yung bell icon para ma-update ka sa mga susunod na videos. At kung sakaling nakatulong ang video na sa inyo, i-like at i-share nyo na rin. Again, ako si Alvin, ang inyong tagay. See you next time. Ingat! Nagustuhan nyo ba ang video ko? I-check out nyo ang aking channel for more phone, gadget, and laptop reviews. Tapos, meron pa akong tech tips and guides. Mag-subscribe by clicking the subscribe button below at i-hit nyo na rin ang bell icon para sa mga susunod ko pang videos.